Paano sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin? Sa nakakagulat na paraan isang panalangin. Sa umaga ng pagpapala aking minamahal na Ama, habang pinipintahan ng bukang liwayway ang kalangitan ng mga makulay na kulay, ang puso ko ay napupuno ng malalim na pasasalamat para sa isa pang araw na ipinagkaloob mo sa akin. Nadarama ko ang iyong presensya, aking Ama, tulad ng isang nakagiginhawang yakap, na bumabalot sa akin sa iyong walang hanggang awa. Hindi ko kayang ipahayag sa mga salita ng tao ang kalakihan ng iyong pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na higit pa sa pangunawa, isang pag-ibig na sumusuporta at gumagabay sa akin sa bawat hakbang. Sa sandaling ito ng pagiging malapit, nadarama ko ang iyong banayad na kamay sa aking puso. Pinapakalma ako at binibigyan ako ng inspirasyon. Parang ang buong universo ay tumahimik upang marinig ko ang bulong ng iyong tinig. Aking Panginoon, kay ganda pagmasdan ng iyong obra maestra, ang kagandahan ng kalikasan na nakapaligid sa atin. Bawat bulaklak, bawat puno, bawat ibon, bawat sinag ng araw na dumadampi sa aking mukha ay nagpapaalala sa akin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ang puso ko ay napupuno ng paghanga at paggalang. Nadarama ko ang iyong presensya sa bawat detalye, sa bawat maliit na butil ng buhangin, sa bawat patak ng hamog. At aking Ama, sa gitna ng kadakilaang ito, pakiramdam ko ay napakaliit ko, napakahalaga. Ngunit kasabay nito, nararamdaman kong mahal ako, minamahal ng walang kondisyon. Sa damdaming ito ng pagiging maliit ko, natatagpuan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ang aking mga kaisipan ay naliligaw sa kalawakan ng iyong pagkatao, tulad ng isang ilog na umaagos patungo sa dagat. Aking Jesus, ngayon, pakiramdam ko ay mahina ako. Pakiramdam ko ay nakalantad ako sa iyong harapan. Kay nakagiginhawa na malaman na ikaw ay kasama ko. Sa bawat sandali, sa bawat hamon, sa bawat kagalakan. Ang iyong pag-ibig ang aking kalakasan, ang aking pinagmumula ng pag-asa. Ngayon gusto kong ibigay ang aking sarili sa iyo ng buong katawan at kaluluwa. Gusto kong iwanan ang aking mga alalahanin, ang aking mga takot, ang aking mga kawalan ng katiyakan. Gusto kong hayaan ang aking sarili na hubugin ng iyong mapagmahal na kamay, upang maipakita ko ang iyong imahe at wangis. Ang puso ko ay nananabik sa iyong presensya, sa iyong karunungan, sa iyong kapayapaan. Nararamdaman ko ang pangangailangan na makipag-ugnayan sa iyong esensya, na madama ang iyong enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ay isang pangangailangan na napakalalim, napakahalaga, tulad ng pangangailangang huminga. Aking Ama sa langit, inaamin ko na madalas akong naliligaw sa mga masalimuot na landas ng buhay. At ang mga anino ng takot at pagdududa ay bumabagabag sa akin. Ngunit, sa gitna ng kadiliman, natatagpuan ko ang iyong ilaw, ang iyong pag-asa. Alam ko na ikaw ay kasama ko, ginagabayan ako, pinoprotektahan ako. Alam ko na mayroon kang perpektong plano para sa aking buhay, isang plano na higit pa sa aking pangunawa. Nagtitiwala ako sa iyong karunungan, sa iyong walang hanggang kabutihan. Hinihiling ko na liwanagan mo ako, na ipakita mo sa akin ang daan, na bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy. Naway ako ay maging instrumento ng iyong kapayapaan, isang daluyan ng iyong biyaya. Naway madala ko ang iyong mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa lahat ng makakasalamuha ko. Naway ako ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig. Naway mabuhay ako sa pakikipag-isa sa iyo, aking minamahal na Ama. Aking Diyos, aking mapagmahal na Ama, ang puso ko ay mabigat ngayon, puno ng mga kawalan ng katiyakan at alalahanin. Pakiramdam ko ay parang isang barko na naanod, naglalayag sa isang maunos na dagat, nang hindi alam kung saan ako dadalhin ng agos. Ang sitwasyon na bumabagabag sa akin ay komplikado, na kinasasangkutan ng ilagay dito ang partikular na sitwasyon, nang walang labis na detalye, ngunit may sapat na kalinawan para sa konteksto ng panalangin. Ito ay isang bigat na pumipigil sa akin na huminga ng malalim, na madama ang iyong kapayapaan. Ang mga pagdududa ay bumabagabag sa akin, at ang pagdurusa ay naninirahan sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay nawawala ako, hindi ko alam kung paano magpatuloy, kung paano makahanap ng daan palabas. Sa bawat hakbang, ang kadiliman ay tila mas matindi at ang pag-asa ay nawawala na parang usok. Aking Panginoon, inaamin ko na ang kahinaan ay bumabagabag sa akin. Paano ko, na napakaliit at hindi gaanong mahalaga, haharapin ang gayong kahirapan?
Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay sumasakop sa akin at ang kalungkutan ay naninirahan tulad ng isang madilim na ulap. Ngunit, gayunpaman, ang puso ko ay kumakapit sa iyong pangako, sa iyong salita na nagsasabing, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglumo. Sapagkat ako ang iyong Diyos, palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng aking kanang kamay," na matuwid Isaias 41:10. Aking Diyos, kailangan ko ang iyong lakas, ang iyong patnubay. Kailangan ko ang iyong presensya upang gabayan ako, upang suportahan ako, upang bigyan ako ng lakas ng loob. Kailangan ko ang iyong kapayapaan upang pakalmahin ang aking balisang puso. Aking Ama, alam ko na ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala, ang Diyos na nagpapabago ng mga luha sa kagalakan, ang kadiliman sa liwanag. Alam ko na ikaw ang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin, kahit na tila hindi naririnig ang mga ito. At ngayon, aking Ama, ako ay tumatawag para sa sagot na iyon. Tumatawag ako para sa isang tanda, para sa isang sulyap ng iyong kalooban, para sa isang landas na susundan. Hinihiling ko na liwanagan mo ako, na ipakita mo sa akin ang tamang direction. Hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang karunungan upang gumawa ng mga tamang desisyon, ang lakas ng loob upang harapin ang mga hamon, ang pasensya upang matiis ang mga pagsubok. Hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang pananampalataya upang maniwala na ikaw ay kasama ko kahit na hindi ko nakikita ang daan palabas. Naalala ko ang pangako ni Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo'y magmahalan kung paanong inibig ko kayo, na kayo rin ay magmahalan sa isa't isa. Juan 13:34. Naway ako sa gitna ng unos na ito ay makahanap ng lakas upang magmahal, magpatawad at maglingkod. Aking Diyos, hinihiling ko na hipuin mo ang puso ni banggitin ang mga taong kasangkot sa sitwasyon, kung mayroon, upang maunawaan nila ang sitwasyon at kumilos ng may habag at katarungan. Hinihiling ko na buksan mo ang mga pinto at buksan ang mga isipan upang lumitaw ang solusyon at upang ako ay makapagambag sa pagpapagaling at paglago. Hinihiling ko na palayain mo ako sa pagkabalisa at takot, na punuin mo ako ng kapayapaan at pag-asa. Naway magtiwala ako sa iyong probidensya kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Naway makita ko ang kagandahan at karunungan sa bawat detalye, sa bawat hadlang. Naway maalala ko na ikaw ang may kontrol at na, sa iyong kamay, ang lahat ay posible. Aking Ama, nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong awa at sa iyong katarungan. Alam ko na ikaw ay kasama ko at na, sa iyong tulong ang lahat ay malulutas sa pinakamahusay na paraan. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas, hinihiling ko ito. Amen. Aking Diyos, ibinibigay ko ang aking sarili ng lubusan sa iyong kamay. Tinatanggap ko ang iyong kalooban, anuman ito. Nangangako akong mamumuhay sa araw na ito sa pagsunod at pananampalataya. Nagtitiwala na sasagutin mo ang aking mga panalangin sa isang kahangahangang paraan. Mangyari nawa. Aking minamahal na Ama, ngayon, ang puso ko ay bumubukas sa iyo, puno ng pag-asa at pananampalataya. Alam ko na naririnig mo ang bawat bulong, bawat pananabik na nagmumula sa aking pagkatao. Nang may pagpapakumbaba at tiwala, inilalagay ko sa harap mo ang aking mga pangangailangan at aking mga naisin, na nalalaman na ikaw ang Panginoon ng lahat, at na sa iyong walang hanggang karunungan alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa akin. Hinihiling ko ng may hindi natitinag na pananampalataya, naliwanagan mo ang aking landas at gabayan mo ako sa bawat desisyon na kailangan kong gawin. Aking Panginoon, alam ko na kailangan ko ng lakas upang harapin ang mga hamon na idudulot sa akin ng araw na ito. Hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang karunungan upang harapin ang mga paghihirap ng may kahinahunan at pasensya. Kailangan ko ng lakas ng loob upang harapin ang aking mga kawalan ng katiyakan at ang aking mga limitasyon. Hinihiling ko na punuin mo ako ng iyong biyaya, upang ako ay kumilos ng may pag-ibig at habag, kapwa sa aking sarili at sa iba. Naway ako ay maging daluyan ng iyong kapayapaan at isang instrumento ng iyong awa. Naalala ko ang pangako sa awit, Taas 31 na nagsasabing, "Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Inaaliw ako." Naway ang pangakong ito ang aking kalasag at aking kanlungan sa bawat sandali ng kahirapan. Aking Diyos, ang aking mga pag-asa at pangarap ay nakalagak sa iyo.
Nais ko ng buong puso ko, ilagay dito ang isang partikular at may kaugnayang pangarap para sa nagsasalita nang hindi ito masyadong mahaba. Alam ko na ang paglalakbay upang maabot ito ay hindi magiging madali, ngunit nagtitiwala ako sa iyong kakayahang gabayan ako at palakasin ako. Naway ako ay magtiyaga sa gitna ng mga paghihirap at naway makita ko ang kagandahan at karunungan sa bawat hadlang. Naaalala ko ang pangako sa Filipos 4:13. Lahat ng bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Naway ang lakas na ito, aking Diyos, ay tulungan akong matupad ang aking mga pangarap. At naway ako ay magpasalamat sa bawat hakbang ng daan. Aking Ama, hinihiling ko rin para sa ilagay dito ang isa pang partikular na pangangailangan na may kaugnayan sa kalusugan, relasyon, pananalapi at alam ko na ikaw ang tagapaglaan ng lahat ng bagay at na sa iyong walang hanggang karunungan alam mo ng eksakto kung ano ang kailangan ko. Hinihiling ko na buksan mo ang mga pinto at ang mga isipan na kinakailangan upang matugunan ang pangangailangang ito hindi sa isang makasariling paraan, kundi ayon sa iyong kalooban. Naway magkaroon ako ng pananampalataya at pasensya na nalalaman na ang iyong panahon ay perpekto. Naway maalala ko na ikaw ang Panginoon ng panahon at na ang iyong oras ang pinakamahusay na oras. Naway magtiwala ako sa iyong karunungan kahit na hindi ko nauunawaan ang iyong plano. Aking Jesus, naway ang araw na ito ay markahan ng mga gawa ng pagkabukas palad at habag. Naway ako ay maging isang pagpapala sa mga nakapaligid sa akin. Naway maibahagi ko ang iyong ilaw at ang iyong pag-ibig sa mga nangangailangan. Hinihiling ko na liwanagan mo ang aking pag-unawa at ipagkaloob mo sa akin ang kakayahang maunawaan ang mga pangangailangan ng iba. Naway magkaroon ako ng habag at pagkahabag. At naway ako ay maging instrumento ng pagpapagaling at pagbabago. Naway maalala ko na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Naway ang araw na ito ay maging isang patotoo ng iyong kadakilaan, ng iyong awa at ng iyong walang hanggang kabutihan. Naway mabuhay ako alinsunod sa iyong kalooban, at naway ako ay maging isang pagpapala sa mga nakapaligid sa akin. Amen. Aking Diyos, aking Ama, naaalala ko ang isang sandali, kamakailan, na nagdulot sa akin ng malalim na kalinawan, isang paggising sa iyong presensya sa aking buhay. Ito ay isang maulap na araw at ang bigat ng pagdududa ay pumipigil sa akin. Ako ay nasangkot sa ilagay dito ang isang partikular at may kaugnayang sitwasyon nang hindi ito masyadong mahaba, ngunit nagbibigay ng konteksto para sa pagmumuni-muni. Ang kalituhan ay napakalaki na tila walang daan palabas, at ang kadiliman ay nagbabanta na lalamunin ako. Sa sandaling ito ng tila kawalan ng pag-asa, nadama ko ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan, isang banayad na paghipo sa aking puso, parang isang ilaw na nagmumula sa loob, na nagpapawi ng mga anino. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang iyong presensya ay naroon sa gitna ng unos. Ang sandaling iyon ng tila pagkabigo, ng kawalan ng katiyakan, ay naging isang sandali ng malalim na paghahayag. Parang ang mga tabing ay natunaw at nakikita ko ng mas malinaw ang iyong plano para sa aking buhay. Naunawaan ko sa sandaling iyon na hindi ka lumalayo kahit na tila mahirap ang mga pangyayari. Ikaw ay laging naroroon na naghahayag sa iyong sarili sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng paghahanap. Ang karanasang iyon ay nagdala sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan at sa iyong napakalaking biyaya. Aking Ama, ngayon, napagtanto ko ng mas malinaw ang pagkaapurahan ng iyong pamamagitan sa aking buhay. Ang sitwasyon ilagay dito ang isang partikular na sitwasyon na nangangailangan ng banal na pamamagitan. Nang hindi ito mahaba ay nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay. Ito ay isang hamon na higit pa sa akin, isang gawain na nakakatakot sa akin. Ngunit sa pag-alala sa sandaling iyon ng kalinawan, alam ko na nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko na mayroon kang perpektong plano at na, kahit na hindi ko nauunawaan, ang daan ginagabayan mo ang aking mga hakbang ng may karunungan. Alam ko na mayroon kang layunin para sa sitwasyong ito at na, sa iyong walang hanggang kabutihan, dadalhin mo ako sa tagumpay. Kailangan ko ang iyong lakas, ang iyong karunungan at ang iyong patnubay upang malampasan ang yugtong ito. Aking Panginoon, hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang pasensya na kinakailangan upang maghintay sa iyong panahon. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon na nagpapakita.
Hinihiling ko na punuin mo ako ng pananampalataya upang maniwala ako na ikaw ay kasama ko. Kahit na hindi ko nakikita ang daan palabas. Hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang karunungan upang makita ang iyong plano. Kahit na tila nakatago, ito. Hinihiling ko na palayain mo ako sa pagkabalisa at takot at napunuin mo ako ng kapayapaan at pag-asa. Naway magtiwala ako sa iyong probidensya kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Naway makita ko ang kagandahan at karunungan sa bawat detalye, sa bawat hadlang. Ngayon ang puso ko ay bumubukas sa pagsamba at pasasalamat sapagkat kinikilala ko ang iyong presensya sa bawat bahagi ng aking buhay. Nang may bagong pananampalataya, ipinapahayag ko ang mga pangako na tumutunog sa aking espiritu, mga pangako ng isang matapat at mapagmahal na Diyos, na hindi kailanman nag-iiwan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kalakasan, ang aking pag-asa sa gitna ng mga unos ng buhay. At ngayon, higit kailanman, kumakapit ako sa mga pangakong iyon, sa mga haliging iyon na sumusuporta sa akin sa paglalakbay. Aking Ama, ang pananampalataya ay lumalago sa aking puso, tulad ng isang binhi na sumisibol at lumalago sa ilalim ng sikat ng araw. Sa bawat araw, ang iyong salita ay nagiging mas malinaw, mas malalim, mas mahalaga para sa aking pag-iral. Napagtanto ko na ang pananampalataya ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang patuloy na paglalakbay ng pag-aaral, ng tiwala at ng pagbibigay. At sa gitna ng paglalakbay na ito, ginagabayan mo ako ng iyong mapagmahal na kamay, na ginagabayan ako sa mga landas na, madalas, ay hindi ko kayang makita. Sa bawat karanasan, sa bawat pagsubok, ang iyong presensya ay nagpapakita ng may higit na lakas at kalinawan, na nagpapalakas sa aking pananampalataya at nagdadala sa akin sa isang mas malalim na relasyon sa iyo. May mga sandali na ang mga salita ay tila hindi sapat upang ipahayag ang kalakihan ng iyong pag-ibig. Ngunit gayunpaman, ang puso ko ay umaapaw sa pasasalamat para sa bawat detalye, para sa bawat pagpapala, para sa bawat sandali na nadarama kong inaalalayan ng iyong kamay. Sa mga sandaling ito ng pagiging malapit, sa mga sandaling ito ng katahimikan, nagpapakita ang mga espiritual na paghahayag na nagliliwanag sa aking landas at nagdadala sa akin sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong kalooban. Ang mga paghahayag na ito ang nag-uugnay sa akin sa iyo, sa isang mas malaking layunin, sa isang mas malalim na kahulugan para sa aking pag-iral. Aking Panginoon, ang iyong salita ang aking kompas, ang aking gabay, ang aking ilaw sa gitna ng kadiliman. At ngayon, pakiramdam ko ay mas konektado ako sa iyong esensya. Mas may kamalayan sa iyong presensya sa bawat detalye ng aking buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang relasyon. Ito ay isang patuloy na paglalakad patungo sa iyo, isang ganap na pagbibigay sa iyong kalooban. At ngayon, ipinapahayag ko ang aking pananampalataya, ang aking hindi natitinag na tiwala sa iyong katapatan at sa iyong pag-ibig. Nagtitiwala ako sa iyo, aking Diyos, at ibinibigay ko ng lubusan ang aking sarili sa iyong plano. Aking Ama, alam ko na ang daan ay hindi palaging magiging madali na darating ang mga unos. Ngunit nagtitiwala ako sa iyong kakayahang gabayan ako, protektahan ako at palakasin ako. Alam ko na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang, sa bawat hamon, sa bawat tagumpay. At nang may bagong pananampalataya, ipinapahayag ko na ang iyong kalooban ay maganap sa aking buhay, sa aking puso at sa lahat ng aking mga landas. Alam ko na, sa iyong kamay, ang lahat ay posible. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas, hinihiling ko ito. Amen. Aking Diyos, aking Ama, aking Panginoon, naway ang iyong kalooban ay maganap sa aking buhay. Naway mabuhay ako sa pakikipag-isa sa iyo, sa pasasalamat at sa pagsunod. Ngayon, ang aking espiritu ay tumataas sa pakikipag-isa sa iyo. Sa isang malalim na koneksyon na higit pa sa mga salita, pakiramdam ko ay mas malapit ako sa iyo, na parang ang mga distansya ay lumabo at ang ating pagkakaisa ay naging mas malakas. Ito ay isang karanasan ng espiritual na paglago, isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at pagbabago, na ginagabayan ng iyong ilaw. Sa bawat araw, ang iyong presensya ay nagpapakita sa mga bago at nakakagulat na paraan na nagtuturo sa akin ng mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
Panginoon ko, nakakatanggap ako ng mga banal na pananaw na nagbibigay liwanag sa aking isipan at nagpapainit sa aking puso. Ito ay mga paghahayag na higit pa sa luhika ng tao. Mga paghahayag na nagpapakita sa akin ng kagandahan at lalim ng iyong plano para sa aking buhay. Para itong mga bintana na nagbubukas na nagpapahintulot sa akin na makakita sa kabila ng tabing ng realidad, na napapansin ang iyong kamay na gumagabay sa aking mga hakbang patungo sa iyong layunin. Ang mga pananaw na ito ay nagdudulot sa akin ng kapayapaan, nagpapalakas sa akin, at nagbibigay inspirasyon sa akin na sumulong ng may tiwala at determinasyon. Ama ko, ipinapahayag ko ang tagumpay sa aking pananampalataya. Alam kong ikaw ang aking kalasag, aking muog, aking lakas. Alam kong ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang, sa bawat hamon, sa bawat tagumpay. Walang hadlang na makakahigit sa iyong lakas, walang bagyo na makakapagpabagsak sa iyong katapatan. Sa iyong biyaya, ipinapahayag ko ang tagumpay laban sa anumang takot, anumang pagdududa, anumang limitasyon na nagtatangkang ikulong ako. Ipinapahayag ko ang tagumpay laban sa kasamaan, laban sa kadiliman, laban sa lahat ng sumasalungat sa iyong kalooban sa aking buhay. Alam ko na sa iyo, matatagpuan ko ang tunay na kalayaan at ganap na katuparan. Ang aking puso ay napupuno ng pasasalamat para sa paglalakbay na ito ng pagbabago, para sa malalim at matinding pakikipag-isa na nag-uugnay sa akin sa iyo. Nararamdaman ko ang iyong presensya sa bawat tibok ng aking puso, sa bawat paghinga ko. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin ko ang kagandahan ng paglalakbay, ang pagbabago na nangyayari sa aking kalooban, ang pagbabago na iyong isinasagawa sa aking kaluluwa. Para itong isang bagong patong ng liwanag na nagpapakita, na nagbibigay liwanag sa aking mga kilos, aking mga desisyon, at aking mga reaksyon. Ama ko, naway magpatuloy ang espiritual na paglago na ito. Naway ang malalim na pakikipag-isa na ito ay lalong lumakas. Naway ako ay maging instrumento ng iyong kapayapaan, isang daluyan ng iyong biyaya. Naway maiparating ko ang iyong mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa lahat ng aking makakasalamuha. Naway ako ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig, isang patutuo ng iyong awa at iyong katapatan. Naway mamuhay ako alinsunod sa iyong kalooban, at naway ako ay maging isang pagpapala sa mga nakapaligid sa akin. Sa sandaling ito ng malalim na pakikipag-isa, ang aking espiritu ay umaangat sa papuri at pagsamba. Ang iyong kadakilaan ay higit pa sa lahat ng pangunawa ng tao, at ang aking puso ay napupuno ng paghanga at paggalang sa harap ng iyong kamahalan. Ang iyong kagandahan at iyong kasakdalan ay nahahayag sa bawat detalye ng paglikha, sa bawat gawa ng pag-ibig, sa bawat pangako na natupad. Ang aking papuri ay isang pagpapahayag ng pasasalamat, isang pagkilala sa iyong walang hanggang kabutihan at sa iyong hindi natitinag na katapatan. Sa rurok na ito ng koneksyon, ipinapahayag ko ang aking lubos na pagtitiwala sa iyo. Nauunawaan ko na ang aking paglalakbay ay hindi akin kundi iyo. Lubos kong ibinibigay ang aking sarili sa iyong plano nang walang pag-aalinlangan, nang walang pag-aatubili. Alam ko na mayroon kang perpektong layunin para sa aking buhay, isang landas na madalas ay hindi ko nakikita, ngunit na sa iyong kamay ay nagiging ligtas at may pag-asa. Nagtitiwala ako sa iyong karunungan, sa iyong kabutihan, at sa iyong katarungan. Sa iyo natatagpuan ko ang kapayapaan na higit pa sa lahat ng kalagayan, ang lakas na nagtutulak sa akin sa kabila ng mga limitasyon, at ang pag-asa na nagbibigay liwanag sa aking landas. At sa sandaling ito ng pagiging malapit, nakakatanggap ako ng mga propetikong paghahayag na tumatagos ng malalim sa akin. Para itong mga bulong mula sa langit, mga mensahe ng pag-asa at pagpapalakas ng loob. Isingit dito ang isang tiyak na propetikong pananaw ng hindi masyadong mahaba, ngunit may epekto at kahulugan para sa nagsasalita, na may kaugnayan sa isang partikular na pagnanais o sitwasyon. Ito ay mga salita ng pagpapalakas ng loob, ng pangako at ng direksyon. Para itong mapa na gumagabay sa akin sa mga hindi pamilyar na landas na nagpapakita sa akin ng kagandahan at karunungan sa bawat liko. Ama ko, nauunawaan ko na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang akin, kundi isang paglalakbay na ibinabahagi. At sa landas na ito kinikilala ko ang kahalagahan ng aking mga kapatid kay Kristo.
Naway ako ay maging instrumento ng iyong kapayapaan, isang daluyan ng iyong biyaya, isang halimbawa ng pananampalataya at pag-asa. Naway magbigay ako ng inspirasyon at pagpapalakas ng loob sa mga nakapaligid sa akin na nagpapakita ng iyong liwanag at iyong pag-ibig. Naway ako ay maging isang pagpapala sa bawat pagkikita, sa bawat pag-uusap, sa bawat pagkilos. Panginoon ko, Ama ko, sa sandaling ito ng ganap na pagbibigay, ang aking puso ay nakikiisa sa iyo sa iisang layunin. Lubos akong nagpapasakop sa iyong kalooban. Kinikilala na ikaw ang Panginoon ng aking kapalaran. Naway mamuhay ako sa ganap na pakikipagkasundo sa iyong kalooban, sa patuloy na pakikipag-isa sa iyo. Naway ako ay maging isang daluyan ng iyong awa, isang instrumento ng iyong katarungan, at isang refleksyon ng iyong pag-ibig. Ang aking puso ay tumitibok ng may masidhing pag-asam. Inaasahan ang araw na papalapit. Ang paghihintay ay puno ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng malalim na pananabik para sa iyong pamamagitan. Nakakaramdam ako ng masiglang enerhiya, isang panloob na lakas na nagtutulak sa akin pasulong, na naghahanda sa akin para sa pambihira. Ito ay isang pag-asam ng isang bagay na dakila, isang bagay na higit pa sa pangunawa ng tao, isang bagay na ikaw lamang Diyos ko ang makakagawa. Sa sandaling ito ng pag-asam, ipinapahayag ko ang tagumpay. Ipinapahayag ko ang tagumpay laban sa mga paghihirap, laban sa mga kahirapan, laban sa anumang hadlang na humaharang sa aking landas. Ipinapahayag ko ang tagumpay laban sa pagdududa, laban sa takot, laban sa anumang anino na nagtatangkang magpalabo sa iyong liwanag sa aking buhay. Alam ko na ikaw ang aking kalasag, aking muog, aking tagumpay. Alam ko na sa iyo natatagpuan ko ang lakas upang malampasan ang anumang hamon, ang pag-asa upang harapin ang anumang bagyo, at ang kapayapaan upang malagpasan ang anumang pagsubok. Ang espiritual na katiyakan ay bumabalot sa akin na parang isang balabal na nagpoprotekta. Ito ay isang katiyakan na higit pa sa katuwiran, isang katiyakan na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao, isang katiyakan na direktang nag-uugnay sa akin sa iyong presensya. Alam ko na ikaw ay kasama ko, na gumagabay sa akin, na nagpoprotekta sa akin, na sumusuporta sa akin sa bawat hakbang. Alam ko na mayroon kang perpektong plano para sa aking buhay, isang plano na higit pa sa aking pangunawa. Ngunit na, sa iyong walang hanggang karunungan, ay ang pinakamahusay na posible. Ang katiyakang ito ay nagpupuno sa akin ng katapangan, nagtutulak sa akin pasulong, at nagbibigay sa akin ng paniniwala na ang lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Ama ko, inaamin ko na ang pananampalataya ay isang paglalakbay, isang patuloy na paglalakad patungo sa iyo. At sa gitna ng paglalakbay na ito, napapansin ko na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi pagkilos, pagtitiyaga, pagtitiwala. Ito ay isang paglalakbay ng pagkatuto ng paglago ng pagbabago. At ngayon pinipili kong magpatuloy sa paglalakbay na ito nang may matatag na mga hakbang, nang may bukas na puso, at nang may mapagtiwalang espiritu. Alam ko na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang, na gumagabay sa akin at nagpapalakas sa akin. Alam ko na sa iyong kamay ang lahat ay posible. Naway ang araw na ito ay maging isang patutuo ng iyong kadakilaan, ng iyong awa, at ng iyong walang hanggang kabutihan. Naway mamuhay ako alinsunod sa iyong kalooban, at naway ako ay maging isang pagpapala sa mga nakapaligid sa akin. Naway maiparating ko ang iyong liwanag at iyong pag-ibig sa lahat ng aking makakasalamuha. Naway ako ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig, isang patutuo ng iyong awa at iyong katapatan. Sa sandaling ito ng malalim na koneksyon, ang aking espiritu ay umaangat sa pagsamba at papuri. Ang iyong kamahalan at iyong kaluwalhatian ay higit pa sa lahat ng pangunawa, at ang aking puso ay napupuno ng paggalang at pasasalamat. Ang iyong kagandahan at iyong kasakdalan ay nahahayag sa bawat detalye ng paglikha, sa bawat gawa ng pag-ibig, sa bawat pangako na natupad. Ang aking papuri ay isang alingaw-ngaw ng iyong kadakilaan, isang pagkilala sa iyong walang hanggang kabutihan at sa iyong hindi natitinag na katapatan. Sa dakilang sandaling ito, nararamdaman ko ang aking sarili na tunay na konektado sa iyong pag-ibig, sa isang mas malaking puwersa na sumusuporta at gumagabay sa akin. Ipinapahayag ko ang ganap na tagumpay. Ipinapahayag ko ang tagumpay laban sa takot, laban sa pagdududa, laban sa kawalan ng katiyakan,
Ipinapahayag ko ang tagumpay laban sa lahat ng limitasyon, laban sa lahat ng hadlang na humaharang sa aking landas. Ipinapahayag ko ang tagumpay laban sa kadiliman, laban sa kasamaan, laban sa lahat ng sumasalungat sa iyong kalooban sa aking buhay. Ang tagumpay na ito ay hindi akin kundi iyo, at ako ay nagagalak na makibahagi dito, na maging isang instrumento ng iyong pag-ibig at iyong biyaya. Ang tagumpay na ito ay isang refleksyon ng iyong kaluwalhatian, isang pagpapakita ng iyong kapangyarihan at iyong katapatan, at sa gitna ng maluwalhating pagpapahayag na ito, nakakatanggap ako ng mga huling paghahayag na para bang ang mga kurtina ng misteryo ay nagbubukas upang ipakita sa akin ang kagandahan ng iyong plano. Isingit dito ang isang naghahayag na pananaw, isang huling pananaw tungkol sa buhay ng nagsasalita, isang pananaw na nagpapatibay sa panalangin at sa ipinahayag na tagumpay. Halimbawa, nauunawaan ko ngayon na ang aking layunin ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa pagbabago ng mga nakapaligid sa akin, o nauunawaan ko na ang pasensya ay isang mahalagang birtud para sa katuparan ng iyong plano sa aking buhay, o nararamdaman ko na ang aking paglalakbay ay konektado sa isang mas malaking layunin, isang layunin na hihigit sa aking mga limitasyon at magdadala sa akin sa isang mas malalim na karanasan kasama mo. Ito ay mga paghahayag na nagdudulot sa akin ng kapayapaan, nagpapalakas sa akin, at nagbibigay inspirasyon sa akin na sumulong. Nang may tiwala at determinasyon, Ama ko, naway ang sandali ng malalim na pakikipag-isa na ito ay magpatuloy sa aking buhay, na gumagabay sa aking mga hakbang at nagbibigay liwanag sa aking mga landas. Naway mamuhay ako sa patuloy na pagsamba, sa pasasalamat at sa pagsunod sa iyong kalooban. Naway ako ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig, isang instrumento ng iyong kapayapaan at isang patotoo ng iyong awa. Naway maiparating ko ang iyong mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa lahat ng aking makakasalamuha, na nagbibigay inspirasyon sa kanila na mamuhay sa pakikipag-isa sa iyo. Sa sandaling ito ng espiritual na pagangat, kinikilala ko na ikaw ang Panginoon ng lahat at na sa iyo natatagpuan ko ang kapayapaan, ang lakas at ang pag-asa upang mamuhay sa ganap na pakikipagkasundo sa iyong kalooban. Ang aking puso ay umaapaw sa pasasalamat para sa sagot na ito, para sa regalong ito na ipinagkaloob sa akin. Nararamdaman ko ang isang malalim na kapayapaan, isang hindi natitinag na katiyakan na ikaw ay kasama ko. Sa bawat hakbang, sa bawat sandali. Ang iyong sagot, Diyos ko, ay higit pa sa isang sagot. Ito ay isang regalo, isang pagpapakita ng iyong walang kondisyong pag-ibig at ng iyong walang hanggang kabutihan. Nagpapasalamat ako sa pakikinig mo sa akin, sa paggabay mo sa akin, sa pagsuporta mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita mo sa akin na kahit sa gitna ng mga paghihirap, ikaw ay naroroon na gumagawa para sa aking kapakanan. Ngayon natatanggap ko ang pagpapala ng isama dito, ang pagpapalang natanggap sa tiyak at detalyadong paraan. Hal makatanggap ng isang pagkakataon sa trabaho na magpapahintulot sa akin na suportahan ang aking pamilya ng may dignidad o malagpasan ang isang sakit na nagpapahirap sa akin sa loob ng ilang buwan o mapanumbalik at mapagaling ang aking puso mula sa mga sugat ng nakaraan. Ito ay isang pagpapala na higit pa sa material na tumatagos sa aking kaluluwa at nagpapalakas sa akin. Ito ay isang pagpapakita ng iyong pangangalaga, ng iyong pag-ibig, ng iyong katapatan. Ang pagpapalang ito ay isang buhay na patotoo ng iyong nagpapabagong kapangyarihan, ng iyong walang kondisyong pag-ibig. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita mo sa akin na ikaw ay laging naroroon kahit na hindi ko makita ang solusyon. Ang aking patotoo ay tungkol sa hindi natitinag na pananampalataya. Ito ay isang patotoo na ikaw ay tapat, na ikaw ay makapangyarihan, na ikaw ay pag-ibig. Ang aking patotoo ay na kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ang iyong presensya ang aking lakas, ang aking liwanag, ang aking pag-asa. Sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan, sa gitna ng mga anino, ang iyong liwanag ay nagniningning ng mas malakas. Ang iyong presensya ay sumusuporta sa akin, nagpapalakas sa akin at gumagabay sa akin. At ngayon ang aking patotoo ay tungkol sa pasasalamat, sa kagalakan at sa pag-asa. Naalala ko ang mga sandali kung saan ang pagdududa ay nagpapahirap sa akin, kung saan ang kadiliman ay tila bumabalot sa akin. Ngunit sa bawat isa sa mga sandaling iyon, ang iyong presensya ang aking liwanag, ang aking lakas,
ang aking pag-asa. At ngayon, napapansin ko na ang iyong sagot sa aking mga panalangin, ang iyong pamamagitan sa aking buhay, ay isang kumpirmasyon ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan, at ng iyong hindi masusukat na biyaya. Ang pagpapalang ito ay isang buhay na patutuo ng iyong pag-ibig. Ama ko, naway ang patutuo na ito ng pananampalataya at pasasalamat ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking buhay at sa aking mga kilos. Naway maiparating ko ang iyong mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa lahat ng aking makakasalamuha. Naway ako ay maging instrumento ng iyong kapayapaan, isang daluyan ng iyong biyaya. Naway ipakita ko ang iyong liwanag at iyong pag-ibig sa bawat sandali. Naway mamuhay ako sa patuloy na pakikipag-isa sa iyo, sa pasasalamat at sa pagsunod. Amen. Ang aking puso ay umaapaw sa pasasalamat, na binaha ng dagat ng pag-ibig at pagkilala. Sa sandaling ito ng pagtatapos, nararamdaman ko ang iyong presensya na mas malakas kaysa dati, na para bang ang buong universo ay nagkaisa sa pagpuri sa iyo. Nagpapasalamat ako mula sa buong pagkatao ko para sa araw na ito, para sa sandaling ito ng malalim na pakikipag-isa at para sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob sa akin. Nagpapasalamat ako sa pakikinig mo sa akin, sa paggabay mo sa akin, sa pagmamahal mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita mo sa akin na kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ikaw ay laging naroroon na gumagawa para sa aking kapakanan. Ipinapahayag ko ang aking walang hanggang pagtitiwala sa iyo, Diyos ko. Ang pagtitiwalang ito ay hindi nakabatay sa mga panandaliang damdamin, kundi sa isang hindi natitinag na katiyakan, sa isang malalim na paniniwala na ikaw ang aking kanlungan, ang aking muog, ang aking walang hanggang pag-ibig. Ang pagtitiwalang ito ang pundasyon ng aking buhay, ang gabay na nagtuturo sa akin sa lahat ng landas, kahit na ang pinaka hindi pamilyar. Alam ko na, sa iyong kamay, ako ay ligtas, protektado, at minamahal. Ang pagtitiwalang ito ang aking kalasag, ang aking espada, ang aking kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Sa pagsamba, ang aking espiritu ay umaangat sa papuri sa iyo, Diyos ko. Ang iyong pag-ibig ay parang isang umaagos na ilog na nagdadala sa akin sa bukal ng buhay, sa puso ng kawalang hanggan. Ang iyong kapangyarihan ay parang araw na nagbibigay liwanag sa aking landas at nagpapawi ng kadiliman. Ang iyong pag-ibig ay parang ulan na nagpapalusog sa aking kaluluwa at nagbibigay sa akin ng buhay. Sa sandaling ito ng papuri, nararamdaman ko ang aking sarili na konektado sa isang mas malaking puwersa, sa isang enerhiya na higit pa sa oras at espasyo. Nararamdaman ko ang aking sarili na konektado sa iyo, Diyos ko, sa isang pag-ibig na walang hanggan at hindi nagbabago. Nagpapasalamat ako para sa bawat detalye, para sa bawat karanasan, para sa bawat aral na natutunan. Nagpapasalamat ako para sa bawat ngiti, para sa bawat luha, para sa bawat pagkatuto. Nagpapasalamat ako sa pagpapahintulot mo sa akin na lumago, sa pagpapahintulot mo sa akin na umunlad, sa pagpapahintulot mo sa akin na magmahal. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita mo sa akin na ang buhay ay isang regalo, isang pagkakataon upang matuto, upang lumago, at upang magmahal. Nagpapasalamat ako sa lahat, Diyos ko, sa lahat. Naway ang araw na ito ng panalangin, ang sandaling ito, ng malalim na pakikipag-isa, ay maging isang inspirasyon para sa aking buhay. Naway mamuhay ako sa patuloy na pasasalamat, sa pag-ibig, at sa pagsunod sa iyong kalooban. Naway maiparating ko ang iyong liwanag at iyong pag-ibig sa lahat ng aking makakasalamuha. Naway ako ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig, isang patotoo ng iyong awa at iyong katapatan. Naway mamuhay ako sa patuloy na pakikipag-isa sa iyo, sa pasasalamat at sa pagsunod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Gusto kong anyayahan kayo na ibahagi sa mga komento kung paano ang inyong paglalakbay ng pananampalataya. Ano ang nakatulong sa inyo na magtiwala sa perpektong panahon ng Diyos? Anong mga talata o karanasan ang nagpalakas sa inyong pasensya habang naghihintay sa sagot ng Diyos? Tandaan, ang inyong kwento ay maaaring maging pampalakas ng loob na kailangan ng iba upang patuloy na magtiwala at maghintay sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Siya ang may kontrol at palagi niyang ginagawa ang lahat sa kanyang perpektong panahon. Habang naghihintay, panatilihin ang inyong tiwala sa Kanya.
At tandaan na ang kanyang sagot ay hihigit pa sa lahat ng inyong inaasahan. Naway patuloy na pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo at naway ang kanyang kapayapaan ang maging inyong palaging kasama habang hinihintay ninyo ang sagot na darating.